Hello everyone, it's Kaji here, and for today's video, pag-uusapan natin ang heartbreak. Hindi sa love life, kundi sa freelancing journey, okay? Kasi meron tayong makakasama sa video na to and isi-share niya sa atin yung kanyang heartbreak pagdating sa kanyang career sa freelancing. So kung interested kayo malaman ang story niya and kung paano siya nakalagpas doon sa situation na yon, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko at niya throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Taji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss the video and mga success stories na ina-upload ko every single week. So, let's all welcome Mary. Hello po, Miss Kaji, and salamat po sa pag-invite niyo po sa akin today. Ako po si Miss Mary, taga Isabela po ako. And ako po ay virtual bookkeeper and an executive virtual assistant po. Okay. My question is, do you have an experience before sa accounting or sa bookkeeping, or are you a graduate of accountancy, or meron ka bang course na related sa bookkeeping? Isahan ko po siguro sa work experience ko po, and to answer the question po, wala po akong background and experience po sa accounting and bookkeeping dahil ako po ay graduate ng education, and yun po yung first work ko. And also, nag-work din po ako as sa religion ko po before. And then, nag-umpisa po ako na pumasok sa online industry as an ESL tutor po sa mga Japanese students. Yes. Wow! Okay, so parang bagong-bago sa'yo ang Opo, bookkeeping. bago talaga. Okay, Wala so, pong background. so parang matagal ka na nag-enroll. Hindi ka part ng challenge, you are part of my Zero. course. Opo. Zero course. Opo. Hindi po ako nag-start po akong aralin actually po, nag-start po akong aralin ang zero, bookkeeping course niyo po, Miss Kaji, nung nag-umpisa po akong magturo ng ESL tutor. And yes, hindi pa po ako parang fully, nag-aral talaga, parang inaral ko po siya after po magturo, ganyan. Dahil gusto ko rin pong matutunan yung mga iba't ibang, niche po sa online industry. And yun nga po, medyo nakaka-exhaust na din po yung pagtuturo ESL. Pero I'm not against ESL, online tutors like me before. And yun po, medyo nagkaroon po ng struggle that time, exhausting po, konti lang po yung mga pahinga, ganyan. And siyempre po sa financials din, madami pong challenge. Kaya at that time po, nung inaaral ko po yung bookkeeping, parang sabi ko, kailangan ko siguro siyang i-focus. Kaya nag-sacrifice po ako nung naka 1 year na po ako ng ESL. Talagang sabi ko po sa sarili ko na, okay, I'll give my time frame of 6 months. Ifo-focus ko po yung pag-aaral at paghahanap ng client. And sobrang thankful po ako kasi talaga yung course niyo po yung tumulong po sa akin sa process po ng online career industry. Nandun po lahat ng do's and don'ts, ano po yung mga technicalities ng bookkeeping, and ano po yung mga step by step process po sa pag-apply and paghanap ng clients. And sobrang pong thankful kasi dun po naumpisahan yung online career journey ko po. So sa that 6 months po parang wala pong kasiguraduhan kung makakakuha ba ako ng client, kung ano pong mangyayari, kaya
Sobrang thankful po. Wow, okay. Na-amaze ako sa lahat ng sinasabi mo. So, thank you so much for sharing that. After mo, like, di ba, 6 months. So, gaano ka katagal bago nakakuha ng client na simula nung halimbawa, okay, okay, I think ready na ako and Mm, time na for me to send application sa mga prospect clients na gusto ko. So, mm. from that time, gaano katagal bago ka nakaland ng client? Yung katagal po ay 6 months talaga, yung ika-6 months po na naghahanap ako ng clients. Kasi po, the first month, so aral po ako, ganyan. The second month, doon na po ako nag-start na i-apply yung mga natutunan ko. Like, gumawa na rin po ako ng mga resume and all. And doon na rin po ako nag-start na maghanap ng clients, ma-reject. Ayan. Sa sobrang gusto ko po talagang makakuha, lagi pa ako nagtatanong sa inyo or sa communication channel po natin na okay lang po ba mag-apply sa mga agencies. Ayan, nag-try din po ako and then ang dami pong rejections. Sobrang heartbreaking po niya, talagang iniyak ko po siya kasi hindi pa ako umiiyak and marami na rin po akong rejections previously, even sa corporate po. Pero dito po talaga ako na broken hearted. Talaga sabi po ng parents ko, parang sabi po nila, okay ka lang ba dyan, anak? Talagang na-depress po ako ganyan. Pero sa mga failures ko po, lagi ko pong inire-reflect sa sarili ko yung mga natututunan ko, ano ba yung mga pagkakamali ko, yung kailangan kong i-improve. Pero, yun nga po, during that process, second month, naghanap na po ako ng client, rejections, neglections. Ika 6 months, may mga, actually po, may mga na-communicate na po ako and then hindi po pasok yung system po nila. And meron pa po yung time na akala ko po bookkeeping yung ibibigay pero hindi po pala. So, kaya yun po, nag-communicate na naman po ako sa inyo, tapos tinulungan niyo na naman po ako, sobrang supportive po ng team and salamat po dun. And sabi ko po, parang nalo-lose hope na ako, nawalan na po ako ng self-confidence and all. And that's the time din po na meron na pong kumatok na client po and hindi lang po isa, kundi dalawa po sila. Yun po yung good news po na shinare ko din po sa inyo, Miss Kaji. Oh, thank you. So, kasi sabi mo kanina, Miss Kaji, yun yung parang heartbreak ko. Ganon, di ba? So, Opo. paano mo siya nalampasan? Like, kasi Ah. hindi madali na ma-reject ka. Lalo na kung paulit-ulit. So, minsan, kina-question mo yung sarili mo, ala, tama ba na nandito ako? Tama ba yung ginagawa ko? Is it for Opo. me ba? So, paano mo siya nalagpasan? Opo, tama po kayo. Ang dami ko pong self-doubt. Dami ko pong tanong sa sarili ko kung itutuloy ko ba siya, kung tama ba yung decision ko na mag-resign tapos pasukin ang online industry, especially bookkeeping. Day by day po, as nire-recover ko rin po yung sarili ko, hinihil ko po yung sarili ko, syempre with prayers po. And nire-reflect ko po yung mga learnings na natutunan ko, yung mga kailangan ko pang i-improve, yung mga mali ko rin pong nagawa. Ano ba yung mga kailangan kong um, gawan ng paraan. And nagbabasa rin po ako sa support channel communication, Kaji, Miss Kaji, na parang dun ko po nakikita na, may mga kapwa rin po ko na naghahanap pa rin hanggang ngayon. And alam ko na darating din po yung para sa akin. Kailangan ko lang pong matuto every single day at dun po tutunan na tumayo po ulit and tuloy lang po yung laban. If there's a will, there's a way po. Tama. And gusto ko yung sinabi mo na every single day, kailangan talaga every single day natututo ka. So, Opo. for example, yesterday, nag-send ka ng proposal, and Mm. today, wala ka na receive na Mm. reply. So, Mm. something is wrong dun sa proposal mo, kaya hindi ka napapansin. Mm. So, Opo, syempre, since ginawa mo siya kahapon na ganito, today, kailangan may matutunan kang bago. matutunan So, ko. Opo. paano mo siya ma-improve? Ganun siya. Hindi siya yung, okay, at yung alam Opo. kong pattern. So, from Opo. day 1 to day 100, 100, ganun na yung pattern mo. Ganun pa Hindi rin pa siya. rin.
Opo. continuous learning siya. So, kailangan diskarte and kailangan Opo. mo talaga tulungan yung sarili mo. Huwag ka lang Totoo. huwag ka lang masasanay na, okay, eto yung tinuro sa akin, so eto lang ako. Hindi siya ganun. Mm. Kailangan mag-explore ka pa ng marami. So, Opo. Sobra. thank you so much for sharing that. So, Mary Grace, so, two clients. Paano mo siya na-manage? Opo. Spoiled po ako sa mga, of course, clients ko. Actually po, nagpaalam po ako sa kanila as my thank you po sa inyo. Nag-join po ako sa interview. And they're very supportive po. Ma-manage ko po sila. They're very kind and professional po. May time po na parang gusto po nila na muna na i-train po ako. So, I'm on a training process, learning process pa rin po. And may mga task po sila. Actually, binigyan po nila ako ng parang position name or tag name na yung isa po is business operations assistant and yung isa po is chief operations coordinator. Yun po, that assigned name or task na may mga specific task po ako dun and wala pong specific time, very flexible po. Kaya sobrang thankful po ako kasi lagi ko pong sinasabi na apologize kung may mga ma-late ako, ganyan, ganyan. Pero sinasabi po nila na, "Oh, no, hindi kami yung parang you do this right now," like that. You have your own time, you have your own pacing if you work on your comfortable kahit mag-asawa ka pa, mag-anak ka pa. Kaya dahil dito tayo sa ganitong setup, virtual assistants or working relationship natin ay flexible. Gawin mo lahat ng gusto mo, basta do your best. Ganun po sila. So, very thankful po. And isa po pong pinagpapasalamat ko sa kanila ay, kasi po, di ba, mostly po sa atin ayan, nagsasabi po tayo na, if they know someone, puwede ba nila tayong i-refer or someone. Pero sila na po yung parang nagto-talk po na, "I'm working with Mary and she do this and she do that," like that. And then yung mga friends po nila na rin po yung nagsasabi na, "Oh, can I work with Mary?" And then parang ipagdadamot po hindi naman ipagdadamot pero parang sinasabi na, "No, if that's a project base, it's okay. But if you are going to steal Mary, no." Like that. Parang gano'n na po sila. So yung bonding po namin ng clients and parang sabi nga po nila, "You are a big part of the team, Mary." And I'm so thankful po kasi sila po yung na-found ko na client. They are an answered prayer. I always tell them that. Ah, thank you. Nakakatuwa. Kasi nakaka-relate ako dun sa sinabi mo na kapag happy yung clients mo, parang sinasabi nila sa relatives nila, sa friends nila, Opo. or kahit sa ibang business owner na, oh, I have this person na nag-work sa akin. Oo. And ito yung ginagawa niya. So, kapag natutuwa sila, there are chance or possibilities na i-refer ka nila if you're working Mm, for them na, let's say, katulad halimbawa sa akin, monthly bookkeeping. mm. So, since alam niya kung paano yung work ethic ko, yung quality ng Yes. work ko, i-refer ka niya sa iba. And Opo. possible talaga na mangyari yun. So, kanina nung sinasabi mo, parang nagpa-pop up sa akin yung, oo nga, no? Totoo yung sinasabi Opo. mo kasi there are times na nangyayari talaga yan. And most of my clients din kasi ay referral. Hmm. Like, na-refer siya from my first client, na-refer niya ako sa friend niya, sa relative niya, hanggang sa Wow. doon na siya doon na dumadami. So, Opo. kapag happy ang client, happy din, kung kapag happy ang client, may chance na mag-grow din talaga yung business mo or yung service na in-offer mo. So, nabanggit mo Opo. kanina, EA ka. So, tapos, bookkeeper ka. Ano Opo. yun? Isang EA or magkasama? Isang EA at bookkeeper or isang bookkeeper, isang EA? Actually po yung pinakauna po nilang, I mean balak na balak. Pero nung una po nila in-assign is bookkeeping po talaga kasi yun po yung nasa resume ko. Pero since nung parang throughout po ng interview and the process, parang gusto po nilang malaman kung ano po yung mga kaya ko pa pong i-provide. So, sa kanilang parehas po, bookkeeping and other VA po like project management, social media, website, yung mga yun na po parang nagfo-fall, I mean,
nasa stage na po ako ng training and nagagawa ko na rin po yung mga task na yun. So, parehas po sila na bookkeeping and EA din po. Wow, ang galing. Yun yung kagandahan sa bookkeeping eh. Pwede mo siyang isali kahit anong niche. EA, Opo. VA, graphic Yes. designer. So, yan. Opo. Galing. So, so Salamat po. okay na tayo sa working schedule mo kasi flexible ka. Opo. How about your income? Ah. You don't need to Oo. say the exact amount Yes. kung hindi ka comfortable, pero just give us an idea. Yes po. So the first month po, actually the trial, I mean, we have a trial period po. So the trial period meron na pong fee doon, of course. Eto din po ako. Pero the first month po na nag-work po ko sa kanila, um, yung sinasahod ko po ay nakapag-save na po ako kaagad. At least, kasi kahit po part-time lang po silang pareha, pero parang full-time na rin po kasi sila na rin po nag-offer ng ganitong hours, actually, na ito yung bibigay naming hours sa'yo. So, ako na pong bahala kung paano ko po siya i-fulfill. And dun ko din po napatunayan na parang mas malaki pa talaga yung save at mai-income mo as, a virtual assistant kahit ano pang niche. And the second month po, dun ko na po nakita yung difference. Kasi kahit as part-time po nila, very flexible, nakagawa ko po lahat ng gawaing bahay, nakakapagpakain po ako ng manok, nakakapag-bonding po ako sa family. Ayan, pero gano'n, laki po. Right now, I can say that it's 5 digits already, even the first month. And I'm looking forward to be, I mean, 6 digits if, but starting pa po ako kasi nagle-learn pa lang po. And yun po yung time na parang nakapag-upgrade na rin po ako kaagad ng computer specs ko dahil may mga task po sila na binigay na mga mabibigat po kaya du with the help of the finances and payments from them, natulungan po nila ako sa pag-provide ng new, computer set. Oho. Ang galing. So, um, totoo ako sa'yo. Feeling ko ang smart-smart mo. Ah, hindi naman po. Totoo, promise. So, you're too young sa ganitong industry. So, kasi iba, parang late na nag-start, pero which is okay. Kasi dito sa virtual work, walang age limit, walang, okay, ganitong age ka, di ka pwede dito. Hindi siya ganon. So, Opo. bukod sa rejection na Oh, na-encounter mo before, ano pa yung mga struggle mo na na-experience na mm. kailangan maging aware yung iba naka-help sa'yo kung ano man yung nakuha mo today or Yes. So, sa mga rejections ko po, of course, yung consistency po ng pag-send ng applications, yung consistency na, kailangan mong baguhin yung pattern mo sa mga, for example, actually nakailang revise po ako sa resume, sa proposal, sa mga email ko po, and then nagkaroon din po ako ng struggle sa, interview process or the application process pa talaga, like akala ko nandun na kasi last stage na, eh, interview na po and then, 'di pa pala po. Namanhid na namanhid na ako sa rejection. So, parang sabi ko, "Kaya pa ba?" Pero yun nga po, if there's a will, there's a way. Kailangan po siguro nating matutunan na i-humble yung sarili natin, matutunan nating i-change yung dapat nating baguhin like sa for example, resume, and kahit ilang revise pa yan, basta do your best and always, trust the process. Kailangan pong nasa growth mindset tayo lagi na improve ourselves every day. Lagi po akong nasa learning, mode, like everyday po, kahit 30 minutes lang 'yan, inilalaan ko po 'yan sa pag-aaral para malaman ko po yung mga tips and tricks every single day, ano po yung mga kailangan kong idagdag sa resume and all. So, sa mga naghahanap po ng mga, nasa stage po ng rejections,
naranasan na po natin yan. Mararanasan po natin, madami pa po. And lagi, syempre may mga positive people around me po na sinasabi na, pag nakita pa nila ako malungkot or nakita pa nila ako na-depressed, sabi po nila na, yung mga bagay na yan ngayon, um, pag narating mo na yung gusto mong marating ay, um, ngingitaan mo na lang siya or tatawanan mo na lang na ganito yung itsura mo nung umiyak ka, ganyan. So, kung ano man po yung mga rejections natin ngayon at nalulungkot po tayo ngayon, balang araw 'pag nakuha na po natin yung mga gusto natin, ngingitian na lang po natin siya. Yes, true yun. Darating yung time na, ay, ako nga, pinagtatawanan ko rin yung sarili ko na, ay, ang eng-eng ko pala nung interview ko kasi ganito yung mga sinasabi ko. Pero, Opo, pero dati seryoso ako opo, nun, sabi ko, kala ko galing-galing ko na, pero pag ngayon, binabalikan ko, ay, opo, eng-eng ko talaga. po pala. Opo, meron pa po yung time na parang may script pa po ako diyan ta's nahuli ako. Sabi ko, "Hala, nakakahiya." Parang hindi ko kinakaya. Ano lang naman doon, kapag na-reject ka, walang ibang makakaalam kundi ikaw. Kasi hindi Opo. naman siya yung typical na, ay maraming nanonood. Kasi ano siya Yes, eh, yes, yes. Zoom lang, Face di ba? yes. Or Skype, yes. Or Google Meet. So, um, thank you so much, Mary, sa pag-share ng story mo. Is there anything else na gusto mong i-share? Ano yung payo mo sa mga aspiring virtual bookkeeper na gustong mag-start pero natatakot? Kasi Mm, iniisip nila, mag-work pa to sa akin or hindi. yes. Opo. Meron po akong, nakahandang 3 advices pero, i-make it short po. So first po, yung iko-quote ko po siya, yung "Let deeds, not words, be your adorning." So, you have to act now. It relates to acting now. So, dapat i-act mo na ngayon, simulan mo na ngayon kung ano yung iniisip mo. Kasi hindi mangyayari yan kung hindi mo siya gagawin ngayon. And it will, fall under everything and then kailangan mo lang ng actions. So, next one, always have a growth mindset po. Always learn every day. One of the best decision na ginawa ko po ay nung natuto po akong mag-bookkeeping dahil po sa course na binigay ni Miss Kaji. Ang dami pong technicalities na matututunan, do's and don'ts, and application processes and all. And every day you have to learn, kahit maglaan ka lang 30 minutes, 10 minutes, okay na yan, basta mag-learn po tayo lagi. And then the third one is always do your best. Always do your best. Kahit ilang revisions pa yan, basta do your best. Yun po. Mary Grace, sa lahat ng shinare mo and I know maraming manonood or makakakita ng video na to and may-inspire mo sila. So thank you so much for trusting Kaji and the team sa journey mo. I know, ano siya, naging part lang, small part lang kami ng journey mo and the rest is Oh. ikaw talaga yung gumawa. Pero I'm really, really happy na naging part kami ng life mo, ng journey mo Oh. as a virtual virtual bookkeeper, executive assistant, or any virtual work na tatahakin mo. So we're really grateful for the opportunity and sa trust na binigay mo sa amin. So thank you so Yes po. much. Gusto ko rin po mag-thank you pa pala kasi sobrang supportive po ng team. Lagi po silang nandyan and marami po akong questions actually pero nahiya po ako pero thank you po talaga. Sobrang supportive po ninyo. Thank you po, Miss Kaji. You're a big Uh, part po. thank you so much, Mary. So, sa lahat ng nanood ng video na to, thank you so much sa time nyo. And kung nakaka-relate kayo sa story ni Mary or ang dami yung nakuha for sure na tips and words of wisdom kay Mary, let us know Oh, sa comment section. And yeah, we'll see you again sa next video ko. Bye! bye po. Thank you.